Sa kasaysayan ng simbahang Pilipino, may mga espasyo tayo na hindi lamang itinatayo para gamitin upang gawing sagradong dasalan, kundi masubugin ang pananampalataya pati na rin ang tradisyong ating nakasanayan. Mga pook sagrado na nagsisilbing kultura, alaala at tahanan ng ating pag-asa. Sa Ubando, Bulacan, narito ang National Shrine of Nuestra Señora de Salambao. Isang simbahan daan taon nang nagbabantay, nakikinig at nagtatala ng tibok ng sambayanan. Barok man ito sa anyo, kolonyal man ang pinagmulan, ngunit Pilipino, ang diwa at kaluluwa. Isang simbahang nagtataglay ng isang lihim na di alam ng karamihan. Isang pintuang hindi basta-basta nabubuksan, at isang biyayang dumarating lamang sa pambihirang sandali sa kasaysayan ng simbahan. Ngunit, bakit nga ba ang isang ordinaryong simbahan ay nagiging isang simbahang jubileo? Paano nito nauhubog ang pananampalataya, kultura at pagkatao nating mga Pilipino? Alam niyo ba ang salitang hubileo ay hango sa salitang Hebreo na yubel o ang sungay ng tupa, na noon ay hudyat ng pagpapalaya, pahinga at pagbabagong espiritual. Sa simbahang Katolika, ang simbahang hubileo ay itinalagang sagradong lugar ng peregrinasyon. Dito binubuksan ang mga banal na pinto na sumasagisag sa awa, kapatawaran at biyaya ng Diyos. Isang panawagan sa bawat mananampalataya na lumapit, manalangin at muling maranasan ang biyaya ng hubileo. Nagiging jubileo ang isang simbahan kapag ito ay formal na itinalaga ng simbahang Katolika bilang lugar ng perenignasyon para sa pagdiriwang ng taon ng jubileo. Ngunit ang ganitong proseso at pagkilala ay hindi basta-basta. Meron itong tamang pagdadaanan at binabahagi lamang ito sa mga simbahang may espiritual at makasaysayang bahagi sa isang diocese. Ngunit, bakit nagiging isang jubileo ang isang simbahan katulad ng Ubando? Bago pa man sumibol ang mga bayan, bago pa man mapaunlad ang mga kabahayan at mga pamilihan, mayroon ng simbahan at ito ang naging unang sentro ng pamayanan, hindi lamang bilang tahanan ng panalangin, kundi bilang ugat ng komunidad. Itinatag ito ng misyonerong Pransiskano sa ilalim ng mga Espanyol noong Abril 29, taong 1754 sa pamumuno ni Reverente Padre Manuel de Olivencia, at ito ang unang naging sentro ng pananampalatayang Katoliko sa rehiyon. At matapos masira noong ikalawang digmaang pandaigdig noong panahon ng Hapon, muli itong itinayo noong taong 1947 sa tulong ng pari na si Reverente Padre Marcos C. Punzal at ang mga lokal na parokyano ng Ubando. Dito rin muling binuhay ang makasaysayang makulay na pista sa Ubando, isang tradisyon na nag-ugat pa sa mga sinaunang ritual ng ating mga ninuno bago pa man dumating ang Espanyol. Ang arkitektura ng simbahan ng Ubando ang sumasalamin sa kultura at espiritual na pamana ng mga Espanyol sa Pilipinas. Sa labas ng simbahan, makikita ang simetrikong disenyo sa harapang bahagi na may pares ng haligi na nagbibigay diin sa itaas at katagalan. Ang mga arkong bintana na tumatanggap ng liwanag at triangulong pedimetro na nakalagay nasa isang imahe. Sa kaliwa, makikita ang may 8 sulok na kampanaryo na sumisimbolo ng pag-angat, pagdulog, at paglapit ng tao sa may kapal. Sa pagpasok sa loob ng simbahan, makikita ang mga dingding na hinati bilang entrepanyo na may kulay asul at ginintuan at mga pader na kulay krema na nagbibigay ng kalmado at eleganteng kapaligiran. Ang kisame na yari sa kahoy ang labas ng mga sakla at bariklan na binubuo ng mataas na bubong na nasa rustikong elemento. Sa unang arko, malapit sa entrada, ang siyang hangganan ng pangkaraniwang banal. Samantala, ang pangalawang arko naman malapit sa sanktuaryo ay may nakaguhit ng mga reliyosong larawan gamit ang modernong materyales. Panggagaya sa lumang fresko at sinasabing dito rin nagtatagpo ang nakaraan at ang kasalukuyan.
Sa dulo sa gitna, may kita ang retablo na tahanan at altar nila Nuestra Señora de Salambao, San Pascual Bailon at Santa Clara na pawang gabay ng pananampalataya sa mga deboto. Ngunit ang simbahan ng Ubando ay hindi lamang isang yari sa bato at kahoy, sapagkat ang tunay na buhay nito ay sumasalamin sa mga taong dumadalaw, kung paano nila sinasabuhay ang mga ritual at tradisyon na bumabalot sa bawat sulok nito. Sapagkat noon pa man, malalim na sa kultura ng mga Pilipino ang pagsasagawa ng ritual sa pamamagitan ng sayaw. Dahil bago pa man dumating ang mga Espanyol, ang pagsasayaw ay simbolo na ng paghihinang biyaya, buhay, pagkamayabong, masaganang ani. At sa mga sinaunang ritual ng mga Tagalog, ang mga kababaihan ay sumasayaw bilang handog sa mga anito tulad nila Lakapati at Dian Masalanta para humingi ng anak at kaunlaran. Mula sa ritual na ito, umusbong ang tradisyong tinawag na kasinunawan, na ngayon ay mas kilala bilang sayaw sa Ubando. Isa itong pamana ng pagsasayaw bilang panalangin na ipinasa sa bawat henerasyon. At ang dumating ang mga Kastila na isama ang misyonerong Pransiskano ang sinaunang ritual sa konteksto ng Katolikong pananampalataya. Pinalitan ng mga misyonerong Pransiskano ang mga paganong Diyos ng tatlong Katolikong patron. Sila San Pascual Bailon, na patron ng mga mangingibig at may bahay, Santa Clara ng Assisi na patron ng mga babae at ina, at Nuestra Señora de Salambao na patron ng mga mangingisda. Taong 1763, lumaganap ang alamat na mayroong isang imahe ng Mahal na Birhen ang natagpuan ng mga mangingisda sa kanilang salambaw o isang uri ng lambat. Dahil dito, siya ay tinawag na Nuestra Señora de Salambao. At dahil sa pangyayaring ito, pinag-isa ng mga paring Espanyol ang tatlong banal bilang isang sentro ng pistang Kristiyano. Mula noon, tuwing ika-17 hanggang ika-19 tuwing buwan ng Mayo taon-taon, ginaganap ang kasulinawan at nagsisimula ang seremonya sa loob ng simbahan. Susundan ng prosesyon sa lansangan, habang isinasayaw ng mga deboto ang kanilang panalangin at paghingi ng anak, pag-ibig, kabuhayan at pag-asa. Ngunit hindi naging madali ang paglalakbay ng tradisyong ito, sapagkat minsan na ring ipinagbawal ng simbahan ang pagsasayaw na tinawag nilang pagano at makalupa dahil hindi umano ito naaayon sa Kristiyanong ritual. Ngunit hindi rin naglaon nang maunawaan ng kultural at kahalagahan, muling ibinalik ang tradisyon noong dekada 60 at ang katunayan ng kahalagahan nito ay maging si Dr. Jose Rizal ay ibinanggit ang ubando sa Kabanata 6 ng Noli Me Tangere sa kwento ni Kapitan Tiago. Isang patunay lamang na ang sayaw sa ubando ay hindi lamang isang ritual. Ito ay bahagi ng ating pambansang kamalayan. At ngayon, ang simbahan ng Ubando ay hindi lamang isang panalangin. Isa rin itong sentro ng pagkakakilanlan at kolektibong alaala bilang isang Pilipino. Dahil bawat misa, prosesyon at sayaw ng pananampalataya, ang pamana ng Ubando sa ating kasaysayan at ugnayang pangsambayanan na nagpapatunay na ang simbahang Hubileo ay higit pa sa lugar ng pagsamba at pananampalataya. Dito mismo sa simbahan ng Ubando, nagtatagpo ang tradisyon at paniniwala, ang arkitektura at espiritualidad, at bawat estruktura ay sumasalamin sa pamana na higit pa sa panahon. Hindi lamang isang destinasyon, kundi isang espasyo kung saan nagtatagpo ang banal at ang mga tao sa payapang pagkakaisa. At sa ating kultura, gaya ng liwanag ng kandila ay pinasa, hindi upang para magtapos, kundi para magpatuloy. At sa dulo ng lahat, ang simbahan ay ang bayan, at ang bayan ay kulturang walang hanggang panahon.